Catherine POV. Mami, maganda po ba yung room? Sabi ni Dada, linis daw po ron. Napangiti akong tumingin kay Axel. Kanina pa siya nagtatanong about sa pupuntahan naming beach resort bukas. Ginawa nga ni Arcus ang sinabi niya. Tinapos niya lahat ng requirements na kailangan niyang ipasa. Kaya heto si Axel tuwang-tuwa at halos ayaw na matulog. Yes, big boy. Family-friendly Lawowo ang may-ari noon. Ngiting sagot ko sa kanya. Family-friendly la Tito Miguel ang may-ari ng beach na pupuntahan namin. Ay mga fish tayo makikita roon, Mami? Tanong niya ulit sa akin. Inayos ko ang buhok niyang tumatabing sa mukha niya. Mahaba na rin ang buhok ni Axel. Need ko na siguro siyang pagupitan din. Ngumiti ako sa kanya. Yes po, maraming fish doon. Kaya matulog ka na, big boy, para bukas pagising mo, marami kang lakas na mamasyal. Ani ko sa kanya at hinalikan ng kanyang noo. Okay po, Mami. Pagkasabi niyang iyon, ay nakita ko na siyang humihilik. Inayos ko ang kumot sa kanyang katawan at maging ako'y tumabi na rin sa kanya. Kailangan ko na rin magpahinga para bukas. Alas 4 na madaling araw nang magising ako. Nakita ko sila Mami na abalang nagluluto. Iniwan ko muna sa Axel sa kwarto. Hanggang ngayon kasi tulog pa rin siya. Mahimbing ang tulog ng anak ko. Mami, good morning po. Bati ko kay Mami na abala na ngayon sa pagluluto. Good morning din po, Tita Norma. Nakita ko rin si Tita. Ang aga nilang nagising ngayon. Maging sila'y excited sa magiging outing namin ngayong araw. Tita Carmel, may uling pa po. Good morning, babe. Nagulat ako na makita ko sa Arcus. Naka-white shirt siyang suot na damit at basketball jersey na pang ibaba niya. Good morning, Arcus. Bati ko na lang sa kanya at gumawi sa refrigerator namin. Ewan ko ba? Pero bumabalik ang hiya ko kay Arcus. Yung hiya ko kapag sinasabi niya ang bib sa maraming tao. Uling ba, Arcus? Sa ilalim ng sink nandoon ng ibang uling. Narinig kong sabi ni Mami sa kanya. Kumuha ko ng fresh milk at nagsalin ako sa basong kinuha ko. Tulog pa sa Axel, babe? Napatingin ako sa gilid na magsalita siya. Hawak ni Arcus sa kanang kamay ang isang plastik ng uling. Tulog pa, pero gigisingin ko na rin siya maya-maya. Sagot ko sa kanya at ininom ang gatas. Penge? Saad niya sa akin habang nakatingin sa basong iniinom ko. Wala na akong nagawa, kundi pa inumin na rin siya. Ako nang humawak ng baso at pinainom sa kanyang tirang gatas sa kanya. Salamat, babe. Ani ni Arcus at saka lumabas ulit sa likod bahay namin. Nag-iihaw siguro sila roon. Princess, nakahanda na bang gamit nyo? Ibaba mo na yung dadalhin nyo sa may sala para wala makalimutan mamaya. Napatingin ako kay Mami nang sabihin niya yon, kaya tumango ako sa kanya. Okay po, Mami. Wala naman akong gagawin sa kusina, kaya lumabas na rin ako. Lahat sila, maging sina Ate Josie at Manang, ay busy sa pagluluto. Nandito nga rin ang isang kasambahay nila Tita Norma eh. Umakyat ulit ako sa room namin. Nakita ko pa rin ang mahimbing na natutulog na sa Axel. Inayos ko na ang isang backpack. Ito kasi ang dadalhin ko. Nandito na ang mga gamit namin ni Axel. Kumpleto na to. Halos 3 beses kong pagtingin para wala akong nakalimutan. Hinalikan ko sa noong anak ko at saka ako tumungo sa bathroom para maligo na rin. Malamig ang tubig na dumadaloy sa aking balat na siyang nagpaginhawa sa akin. Naging mabilis ang pagligo ko. Gigisingin ko na rin kasi sa Axel para makapag-prepare na rin siya. Pagkalabas ko sa bathroom, doon ko nakita si Arcus na hinahaplos ang natutulog naming anak. Arcus, tawag ko sa kanya. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Gumawi ako sa vanity mirror ko. Umupo ko roon upang ayusin ang aking mukha. Gisingin mo na yang si Axel, Arcus, at maging ikay maligo na rin. Amoy inihaw ka? Saad ko sa kanya at nag-apply ng sunscreen sa mukha ko. Ang ganda mo naman. Rinig kong sabi niya sa akin. Napailing na lang ako sa kanya.
Good morning, Big Boss. Aalis na tayo. Napalingon ako sa mag-ama kong nasa kama na at naghihagikika na naman sila. Maligo na raw tayo, Big Boss, sabi ni Mommy. Papunta na tayo sa beach. At narinig ko na lang ay ang masayang mga boses nila habang papunta sa bathroom. Mami, sabi ni Dada mag-fish po kami. Napalingon ako kay Axel habang nakatayo siya sa hita ng kanyang daddy. Sit down, Axel. Nangangawit ang hita ng daddy mo sa ginagawa mo. Sit ako sa kanya at pinaupo siya sa gitna namin ni Arcus. Naiilang pa rin ako kay Arcus kahit sabihin mong maayos na kaming dalawa. Nasa van kami na may 18-seaters at nakakonvoy sa amin sina Kuya Red at Kuya Raven. Hindi ko alam kung bakit humiwalay pa sila. Kasya pa naman kami rito. Nakikinig lang ako sa kwentuhan ng mag-ama sa tabil ko kung ano magiging plano nila mamaya pagkarating doon. Hanggang hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Pagkagising ko, nakahiga na ako sa kaliwang balikat ni Arcus. Wala na sa pagitan namin sa Axel. Good morning, babe. Bati niya sa akin at nagulat akong hinalikan niya ako sa aking labi. Napaiwas agad ako ng tingin. Nasaan sila? Pagtatanong ko sa kanya, pakiramdam ko nagiinit ang aking pisngi. Nasa labas na sila, babe. Hindi kita magising dahil mahimbing ang tulog mo, kaya nagpaiwan ako. May naramdaman akong aliw sa boses ni Arcus. Tara na, baba na tayo. Baka naghihintay na si Axel. Natatarantang sabi ko sa kanya at tinulak na si Arcus pababa ng van. Baka makaisip pa to ng yung gagawin sa akin. Kinuha niya ang kanang kamay ko at pinagsalikop niya ang mga kamay namin sa isa't isa. Hindi ko alam, pero ngayon ko na lang ulit naramdaman ng ganitong saya sa puso ko at maging ligtas kapiling si Arcus. Nakita namin sinang Kuya Red at Kuya Raven na naglalakad sa seashore habang may hawak na tig-isang buko. Napangiwi na lang ako sa kanila. Naka-beachboard short na sila at maging ang top na suot nila ay isang Hawaiian shirt. Isama mo pa na naka-beach sunglasses sila ngayon. Feel na feel nila ang summer. Hindi namin sila pinansin at tumiretso kami ng lakad papuntang hotel lobby kung saan sila nag-book ng mga ron. Pagkarating namin doon, ay nakita namin sina Daddy at Tito Miguel. Mukhang hinihintay nila kami. It's good that you two have arrived. This is the key to your room. Axel is with your mommy. They're in the cottage now. Binigay ni Daddy ang nag-iisang susi kay Arcus. Sumunod na kayong dalawa. Yung gamit nyo ay akyat nyo na rin. Dagdag pa ni Daddy at tinuro ang dalawang backpack sa may sofa ng lobby na to. Alright, Uncle. We will follow immediately after we put it. Kalmadong saad ni Arcus sa mga tatay namin. Teka, tama ba yung rinig ko? Iisang room lang kaming dalawa? Napalingon ako sa kanya habang buhat-buhat ni Arcus ang dalawang backpack sa magkabilang balikat niya. Nakita ko ang malalaking ngiting meron sa labi nito ngayon. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. First time naming matutulog sa iisang kwarto lang. Anong gagawin ko? Isama ko kaya sa Axel at sa gitna namin siya patulogin. Tama, ganun nga yung gagawin ko. Lumabas kami sa elevator at sinundan ko lang si Arcus kung saan siya hihinto. Huminto siya sa isang pinto na halos dulo na nitong hallway na nilikuan namin. Binuksan niya to at nagpatuloy na pumasok sa room na naka-assign sa amin. Arcus, baba na tayo? Nauutal kong sabi sa kanya. Tiningnan ko siyang nilagay ang dalawang bag sa gilid ng minisala na meron dito. May iisang pinto lang at paniguradong bathroom niya yon. Napapidlag ako nang marinig ko si Arcus at napatalikod ako na maghubad siya sa aking harapan. Ano ba naman tong si Arcus? Come on babe, ano nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Ba't namumula yung magkabilang pisngi mo? Tinitigan niya ako mabuti at saka umiling sa kanya. Wala, baka sa init lang nito. Tara na, baka hinahanap na tayo ni Axel. Saad ko sa kanya at tumango siya sa akin. Nagpalit lang si Arcus ng pang-itaas niya.
Naka-shirt siya na walang manggas, kaya lalo siyang naging ma-appeal sa akin. Hindi na ako nagpalit ng damit ko. Naka-proper wear naman ako and maaliwalas tong suot ko ngayon. Nakatingin lang ako kay Arcus. Hindi pa rin kasi naalis sa labi niyang isang malaking ngiti. Hanggang makarating kami sa cottage ay ganun pa rin siya. Dada, let's catch fish po. Rinig kong sabi ni Axel nang makarating kami sa cottage namin. Hanggang maggabi, di mapaghiwalay ang mag-ama ko. Lahat yata ng mga activities meron sa resort ay nagawa na nilang dalawa. Isama mo pa ang sina Kuya Red at Kuya Raven na nakijoin din sa kanila. Hay, sana habang buhay na to, habang buhay na kasama silang dalawa. Kinagabihan, nauna akong bumalik sa hotel room namin. Sina Mommy and Tita Norma ay nasa spa at nagpapamasahe. Sila Daddy naman ay nagiinuman sa may cottage, kaya bumalik na lang ako rito. Napalingon ako sa pinto nang bumukas ito at nilawal nun sa isa Axel. Nagtatakan tiningnan ko siya. Siya lang bang umakyat? Mommy, where this po? Tiningnan kong hawak niyang handkerchief. Tinaas niya to sa akin para makita ko. Nilapag ko ang magazine na aking binabasa. Para saan to, Axel? Pagtatanong ko sa kanya, kanina kasama niya yung daddy niya. Nasaan ang isang yun? Bakit hinayaang umakyat mag-isa si Axel? Where's your daddy? Tanong ko sa kanya, tumingin siya sa akin at nagkibit balikat na lamang. Lumapit siya sa akin at binigay ang handkerchief. Tito Red po nagdala sa akin dito, Dada. Dada said suotin niyo raw po to. Saad niya sa akin at nilapag niya ang handkerchief sa aking hita. Tapos Mami, wawak po tayo pababa. Pupuntahan po natin si Dada. Di po kita papatid, Mami. Hold mo po hand ko. Sabi niya sa akin. Wala na ako nagawa kundi sundin ang sinabi niya. Sinuot ko ang handkerchief at piniring to sa aking mga mata. Mami, hold mo po ako. Narinig ko ang sabi ng anak ko at kinapa ang kanyang mga kamay. Lumakad siya kaya napalakad din ako. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Basta sumusunod lang ako sa kanya. Mami, alisin niyo na po yung handkerchief po sa eyes niyo. Nagulat ako nang kalabitin ako ni Axel. Ngayon ko lang namalayang huminto na pala siya sa paglalakad. Tinanggal ko ang piring sa aking mata. At ganun na lamang ang aking gulat. Nakita ko si Arco sa aking harapan habang napapalibutan kami ng mga pailaw rito. Tumingin ako sa paligid namin at ganun na lang din ang gulat ko na may mga nakakalat na petals sa aming inaapakan at nasa loob ako ng malaking heart. Arcus? Tawag ko sa kanyang pangalan. Ngumiti lang siya sa akin. Bumaling ang tingin niya kay Axel. Thank you, Big Boss. Saad niya rito at sumaludo ang anak namin sa kanya. Lumapit si Arco sa akin at ilang akbang na lang ang layo namin sa isa't isa. I'm waiting for this, babe. How long have I waited for this opportunity, babe? I've been planning to do this to you for a long time. No, our relationship has become a roller coaster. We separated for a few years. I gave up on you, but you are still the one I really love. And you are still the one of my heart beats for. I will not waste any more time for you. Not to become with me. I will do everything for you and Axel. I will correct everything did wrong to you, Catherine. Nakatingin siya sa akin habang sinasabi mga katagang iyon sa harapan ko at sa harapan ng anak namin. Lumapit sa kanya si Axel at hindi ko na napigil umiyak na makitang isang pulang box na inabot ni Axel kay Arcus. He knelt on one knee to me, and he opened the red box in front of me. The best place for me is in your heart. I know, is no better place for me. So, can you be the love of my life? Will you marry me, Catherine? Can I add your last name, Montano? And let's make Catherine Montano Castillo. I gasped na marinig ko sinabi ni Arco sa akin. Ngayon ko lang ulit naramdaman ang ganitong saya sa puso ko. Kinusot ko ang aking mga mata na maramdaman ko ang pag-iinit nito. Yes, of course. Yes, Arcus. Malakas sasabi ko sa kanya
at kinawit ang aking dalawang kamay sa kanyang batok. Hindi ko na napigilang umiyak. Humagulhol ako sa kanya habang yakap-yakap ko si Arcus. Mahigpit ni Arcus ako niyakap pabalik at tiningnan ang aking muka, pero binaon ko lalo ang mukha ko sa kanyang leeg. Finally, you said yes to me. Bulong niya sa akin na siyang lalong pag-iyak ko. Yehey! Kasal na mami at daddy ko! Doon lang ulit namin naalala ang anak naming sa Axel. Come on, big boss. Aalagaan ko kayong dalawa habang buhay. Saad ni Arcus sa amin pareho. Binuhat niya sa Axel at hinalikan to sa pisngi. Doon ko lang din napansin ang mga magulang naming sina Mami at Tita Norma ay parehong umiiyak na rin. Sila daddy naman ay masayang nakatingin sa amin ni Arcus. Ang sino Kuya Red and Kuya Raven ay nakangising nakatingin sa aming dalawa. Arcus, saan ba tayo pupunta? Pagtatanong ko sa isang ito. Paano ba naman kasi? Nagiinuman sila tapos hinila niya ako bigla. Tulog ng anak namin at kinuha yun ni Mommy. Sa kanila raw muna matutulog. Matulog ka na kaya? Lasing ka na rin no? Namumulan na pareho yung pisngi. Ani ko sa kanya at tinuhog ang kaniyang pisngi niya. Sumakay kaming elevator. Patutulugin ko ng isang to? Bangag na kaya siya? Ayaw pa matulog. Hindi naman niya matatalo yung 4 na kainuman niya eh. Pagkarating naman sa hotel room namin, pabagsak ko siyang inihiga sa kama. Pero pati ako na isama sa kanya pahiga. Napahinga ako sa ibabaw ni Arcus. Babe, tawag niya sa akin habang namumungay ang mga matang nakatingin sa akin. Aalis na sana ako sa kanyang ibabaw pero dinaganan niya ako. Sundan na natin sa Axel. Nagulat ako sa kanyang sinabi at sunod ko na lamang nalaman ang nagpapalitan na kami ng halik sa isa't isa. He kissed me para siyang hinahabol dahil sa klase ng kanyang paghalik sa akin. Arcus, nauutal kong tawag sa pangalan niya. Bumalik ang kanyang halik sa aking labi. Inakla ko ang aking kamay sa kanyang batok para lalong dumilim ang kanyang halik sa akin. Naalis ni Arcus ang aking suot na damit at doon ay napatigil siya. Nakita niya ang breast prosthetic ko. Hinawakan niya yon at ngumiti sa akin. A beautiful disaster, babe. Anya niya sa akin at bumaba ang halik niya sa aking tiyan na siyang kinaangat ko. Napahawak ako sa aking buhok. Ang maramdaman kong binabanan niya ang huling saplot na meron ako at tuluyan na akong inangkin ni Arcus ng puno ng pagmamahal. Uulit-ulitin natin to, babe. I love you so much. Bulong ni Arcus sa aking kanang tenga at hinalikan niya ulit ako sa huling pagkakataon sa aking labi. Nakangiti akong nakahiga sa kanyang ibabaw. Sa araw na ito, ay sisimulan na namin ng panibagong yugto ng mga buhay namin. Panibagong buhay bilang mag-asawa, bilang Mrs. Castillo. Dumaan man sa pagsubok ang pagmamahalan namin ni Arcus, pero alam naman namin noon pa man na kami ang tinadhana. At ngayon, pupunan namin ang mga tao nagkahiwalay sa amin. Kasama ang aming anak na si Axel. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.